Hi mga inday, mga dudong, mga auntie, maayong buntag, magandang umaga, good afternoon, good morning. And kakabalik ko lang mga inday, galing sa tour, galing sa biyahe. So it's a nice experience mga inday na nakasama ako sa tour na napuntahan ko half of the Philippines, almost mga inday, ang layo-layo. And nagpapasalamat ako mga inday kasi yung past na mga video na in-upload ko, na na-share ko sa inyo ay napaka-exciting at napakaganda. So timing mga inday, kagabi, nakauwi ako kagabi mga inday, at naka-receive ako ng message na yung kapatid ko na buntis mga inday is manganganak na, nag-labor na siya mga inday. So andito ako ngayon sa healthcare center namin, dinala ko siya dito para ma-endorse siya doon sa Dumaguete City mga inday, sa provincial hospital. So gusto ko sana siyang dalhin sa private, sa Holy Child, pero sabi daw na kahit ano pa man yung hospital na puntahan natin, basta mairi ko lang yung bata, okay na. So okay lang siya sa public hospital sa Dumaguete mga inday. So, nag-aantay pa rin kami sa ambulance and medyo maraming pasyente mga inday. Napaisip ako mga inday na kapag may nawala, may darating, may papalit. So ito na mga inday, na lalabas na yung baby, pang Christmas gift namin mga inday, kasi wala kaming baby sa bahay. At ngayon magkakaroon na kami ng baby. So first time baby ng kapatid ko mga inday, at wala na kaming mama na tutulong sa amin na palakihin yung bata. Kami-kami lang talaga mga inday. So magiging inaranin ako dito mga inday kasi nasa bahay ako ni Papa, at saka yung kapatid ko is nasa bahay din ng aking Papa nakatira. So kami-kami lang talaga mga inday kapag uuwi na sila galing sa hospital. Hi mga inday, so ayun na, nahatid na ng ambulansya yung kapatid ko sa Dumaguete. So susunod ako mga inday, pero hindi ako magsasakyan kasi hindi pa ako nakatry na mag-drive ng 3 hours straight sa Dumaguete mga inday. At saka yung daan papunta ng Dumaguete is paliko-liko, tapos ang dami-dami mga malalaking truck, mga malalaking sasakyan. So hindi ko pa na-try mga inday, so magbabas na lang muna ako ng sitwasyon ng kapatid ko doon sa provincial, kasi alam ko mga inday ba na yung provincial is sagdaan lang daw kag magbati ka mga inday, as long as hindi ka pa nanganganak, walang tutulong sa'yo doon mga inday. So sana makatulong kami ng kapatid ko, maalalayan namin siya. Hi mga inday, magandang gabi. Andito kami ngayon mga inday sa provincial hospital sa Dumaguete kasi nagle-labor na yung kapatid ko. At until now, wala kaming masyadong natanggap na update sa loob kasi hindi kami pwede makapasok. Hindi na sana ako pupunta dito sa Dumaguete, kaso lang nag-worry ako kasi walang masyadong update kung kumusta na siya sa loob. So pumunta ako dito mga inday, at ako talaga yung pumasok para maghingi ng update. So sabi nung nurse, 3 cm pa daw. Ang tagal-tagal mga inday, tapos ang daming mga pasyente dito sa labas mga inday, ang daming mga buntis dito sa labas. Isa sa hindi ko gusto dito sa provincial hospital kasi kapag may pasyente ka, hindi ka masyadong makatanggap ng update sa pasyente mo kung kumusta na siya sa loob, kung anong ginagawa niya sa loob, kung anong pakiramdam niya sa loob mga inday. So balak ko sana na kumustahin yung pasyente, yung kapatid ko, kasi for in case what happened mga inday, ita-transfer ko na lang siya sa private hospital kasi medyo matagal na yung oras na wala kaming update sa kanya. Baka manghina na siya mga inday, kagaya ng una kong kapatid na dinala na ko dito sa provincial hospital. Walang masyadong mga nurse na nag-aalaga sa kanya, tapos medyo mahina na yung kapatid ko, kaya transfer ko na lang siya sa Holy Child. At ngayon mga inday, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng kapatid ko sa loob, hindi kami pwede makapasok. So sana makausap ko siya mga inday para makapag-desisyon kami kung okay ba siya or kailangan i-transfer. Naawa talaga ako sa kanya mga inday. Itong girl na ito dito, buntis siya at nagla-labor na din siya mga inday, pero hindi siya pwedeng makapasok kasi wala siyang referral. So nagpa-IE lang siya sa loob mga inday, at para malaman kung ilang cm na. So yung cm niya mga inday dyan sa labor na yan is 3 cm pa daw.
So, ang sakit-sakit na daw ng pakiramdam niya, ang sakit-sakit na daw yung tiyan niya mga inday. Gusto na daw siyang malibang. Ang feeling daw niya dyan mga inday, so gusto na niyang tumae. Sabi ko, wag kang tumae, baka bata na yan. So, dinala siya ulit doon sa IE room at from 3 cm mga inday, naging 8 cm na siya. So, diniretso na siya sa, sa delivery room at dali-dali lang lumabas yung bata mga inday. So, ayan, nakikita nyo, dito sa public hospital, kapag may pasyente ka, o magpaabot lang ka sa gawas mga inday, yung mga tao na sa labas. At sa wakas mga inday, sa mahabang oras na paghihintay sa labas, na tinawag na yung pangalan ng saputalo at nakalabas na rin yung baby. At sa wakas para kaming naibdan og unok mga inday. Kaso nga lang, sa nakita sa laboratory test ng bata, mga inday, may infection ang bata. Kaya hindi kami pwede makauwi agad. Kailangan pa naming pasugaan kasi na-infection daw yung bata. So, may mga bata din dito, no, inday, nga kailangan din pagkasugaan dahil kulang daw o may infection din. Halos lahat ng mga bata dyan, mga inday, yan nagpila ng mga inahan diha, yung mga mama dyan, mga inday, mga bagong kapakanganak pa lang is mga newborn. Lahat ng mga newborn dyan, halos may hiplak mga inday, yung mga kailangan ba ng antibiotic kasi nga nakakaon daw ng hugaw or na-infection yung bata sa loob. So, ayan, medyo matagal talaga kami sa hospital mga inday. Mga 5 days kami sa hospital kaya hindi ako masyadong nakapag-update sa inyo kasi nung dumating ako galing sa tour namin, dumiretso na ako sa hospital. Paano ka naman dito? Ano pa bonito sa iyo? Ang gabi dito wala niyo ibutang. Alam niyo ba mga inday na ang provincial hospital sa Dumaguete is madaming negative feedback sa mga tao mga inday. At yung feedback ng mga tao, sabi nila na kapag daw andyan ka sa provincial hospital, dili daw katag doon, pasagdaan lang daw ka, wala daw mag-care sa'yo ng mga nurse until may mangyari sa'yo or mamatayan ka, ganun mga inday. So, yun yung feedback na simulan ang bata pa ako hanggang ngayon mga inday is andun pa rin sa utak ko ba na ganyan dyan sa provincial hospital. Pero nung na-admit na yung kapatid ko mga inday, oo, ang dami-daming pasyente, ang dami-dami mga inday. So siguro nasasabi nila na hindi ka aatupagin talaga ng maayos kasi sa dami ng pasyente mga inday. At nakita ko talaga sa loob na organized talaga sila kahit na gano'n man kadami yung pasyente nila mga inday. Inuuna talaga nila, sinusunod-sunod talaga nila mga inday yung mga pasyente nila. Hindi yung kung sino lang, kung kailangan ng lahat kasi ng mga tao doon mga inday nangangailangan ng tulong. So hindi parehas sa iba na sistema na kapag may close ka o yun yung unahin mo. Doon sa provincial mga inday nakita ko talaga na sunod-sunod talaga mga inday. May organize sila mga inday ba. So sa amin nga part sa baby ng kapatid ko, hindi agad nalaman na may infection pala yung bata kasi yung result ng baby mga inday is matagal nakita ng mga nurse. So mga 2 days pa siguro mga inday nakita yung result ng bata na kailangan pala siyang kailangan siyang painitan kasi ganun. So sa nakita namin mga inday, kaya pala matagal yung labas ng matagal yung mga resulta ganun kasi inuuna nila lahat mga inday. So hindi sila nagpabaya. Kitang-kita namin yung mga nurse, mga doktor sa loob na sobrang busy mga inday. Nakikita niyo naman sa video na yung mga pasyente na walang referral or hindi pa manganganak, ayun pinalakad-lakad lang muna sa labas. So mali pa yung narinig ko mga inday sa ngayon na experience ko dahil sobrang busy ng mga doctor sa mga nurse. Day and night wala sila masyadong pahinga kasi nga yung mga pasyente sunod-sunod kasi nga public hospital. So usually sa mga or halos lahat ng mga pasyente nandoon mga inday is gumagamit ng PhilHealth, may PhilHealth. So zero balance. So doon talaga nilalagay halos lahat ng mga pasyente na hindi kaya mag-afford sa private hospital kasi ginagamit nila yung PhilHealth nila. So kung taga Dumaguete ka man or taga Negros ka or alam mo yung provincial hospital, so if yun yung idea or yun yung narinig yung mga mga negative feedback na mamamatayan ka lang daw kasi wala silang pake, hindi po totoo yan.
nakita ko po yung mga nurses na talagang ginagawa po nila yung makakaya nila. At sa wakas mga inday, sa ilang araw na natili kami dito sa hospital, sa wakas makakauwi na rin kami dahil okay na daw si baby. So yan, nag-iimpake na kami mga buryat para makapauwi na kami kasi ang hirap-hirap ang sitwasyon namin dito sa hospital. Uy, ilang gabi na walang masyadong tulog kasi wala kang matulugan. Diyan sa kwarto mga inday, 3 bed. At yung talagang pasyente lang talaga ang pwede makatulog. So kami nagbabantay, nasa upuan lang. So happy ako mga inday na uuwi na kami at sa wakas makakatulog at makakapagpahinga na rin ako mga inday at kami nandito. Kasi kasama ko yung isa kong kapatid na andito rin. Tsaka yung asawa ng kapatid ko ng anak, yan yung nasa likod ko mga inday. So hay, salamat, makauwi na rin kami. Uwi na kami, 5 days sa hospital. Huwag na nahulog. Wala. No. Kuhaan lang ng plastic yun. Napalos man. Ayan guys, uwi na kami. Yehey, may bago na kaming baby sa bahay namin for 5 days. Dito sa hospital mga inday, finally makakauwi na kami. And tingnan nyo yun naman yung hallway is very different from unang araw na pumunta kami dito na napakadaming pasyente mga inday. Na itong hallway punong-puno ng pasyente. So pauwi na kami mga inday. And mag-drive na naman ako ng 3 oras. So ako yung nag-drive mga inday galing sa amin. Akala ko Friday pa sila ma-discharge. Pero na-discharge sila ng maaga. So, bumiyahe agad ako mga inday. Nag-drive ako ng sasakyan. 3 hours. So, since ayaw nila na mag-hotel, direct ko na kaming uwi sa bahay. So, mag-drive ka naman kami ng 3 hours. Kasama yung baby. At saka papa. Bahan ng buntes, alalayan mo ang iyong asawa at anak. Alam mo na saan yung sasakyan ko, sinabi mo na. Dito ako nag-park mga inda. Uy, bakit may tao dito? Ma'am, okay ka lang ma'am? Ma'am, wala man kaming pagkain. Sasakyan ko mga inda. Kuya, hingo ba? Namuray una, magkuyog ra kung kuya ninyo. At alas 7 ng gabi na po yan mga inday. At tamang-tama, timing na paglabas namin sa provincial hospital. Napaka-traffic mga inday. At first time kong mag-drive gamit ang aking sasakyan. Straight 6 hours mga inday. Kasi 3 oras galing sa amin papunta ng Dumaguete. At galing Dumaguete papunta balik doon sa aming bukid mga inday. Sinabi ko sa kanila na hindi ko gusto mag-drive ng gabi. Kasi nga doon pag uwi sa amin mga inday, pasikot-sikot yung daan. Pag pasikot-sikot yung daan tapos maangaton ba? Tapos malalaking truck, mga dekarga, mga malalaking sasakyan. So natakot ako mga inday. Pero ninofehan ko sila na mag-hotel muna kami para kinabukasan na kami uuwi. Pero ayaw nila na mag-hotel kami. Sabi nila dahan-dahan lang daw ako sa pag-drive para lang tayo makauli, para ditso na yung pahuway namin ba. So ayun mga inday, nagdahan-dahan lang ako. Yung dagan ko dyan is nasa 40, 50, 60 ganun na mga inday kasi may bata tayo sa loob. So, thankful naman kami kasi medyo malapit-lapit na kami makarating sa aming bahay dyan mga inday. At alam niyo ba na first time kong magmaneho na ganitong kalayo sa sasakyan ko, hindi pa ako nakaganito, tapos gabi pa talaga. Straight 6 na oras yung drive ko at may bata pa sa loob. Hindi ako akalain na magagawa ko to mga inday. Marunong man ako mag-drive pero hindi pa rin ako makasabi ng sarili ko na expert na talaga ako. Doon sa pagpaangat na yun sa amo ang mga inday, nga angaton kaayo, patubang na og bukid. Akala ko hindi ko kaya pero nakaya ko lang talaga mga inday. Guys, malapit na kami makaabot sa aming bahay at huminto kami kasi nasusuka yung mga kasamahan ko. Yung isang kapatid nasusuka, yung isa. Ayan, andito kami in the middle of the road na wala talagang ilaw mga inday. Mga inday, patayin ko yung ilaw. Wala talaga. Hello, oh! Hala! Ay, ayaw, good na. Oh, naku, napatay. Uy!
Ya, nakasaka na ka. Okay na ka. Okay na ka? Nag-heart. Tara, let's go. Hi, good evening. Hi. We're finally homes. We're finally homes. Dali na lagi. Hi guys, nakarating na po kami sa bahay mga alas 10:30 and it's 11 o'clock na po ngayon. Kakapagod pala magbiyahe mga Inday, straight 6 hours. Ako yung nagbiyahe papunta ng Dumaguete tapos pabalik. First time ko mga Inday nag-drive sa sasakyan namin na malayo. So hindi na ako sa van muna ngayon matutulog mga Inday. Dito ako sa kwarto ng kapatid ko. Ako yung nasa kama, siya yung nasa sahig. Ayan, so good night mga Inday. Thank you po. Kakapagod.